Sa 15 taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute. Maraming pasyente po ang pumatok sa pinto ng aking opisina noon. Naghahanap po ng mga gamot. Inihintay nila ang kanilang pang chemotherapy na wala pa sa amin. Ang naisagot ko po sa kanila ay pasensya na po, wala pa po tayong gamot. Wala po tayong budget para sa inyong mga gamot. Naghihintay po tayo. Wala po kaming magagawa. Mahirap po tayo na bansa. Sa mga pangyayari po ngayon sa ating lipunan, lahat ng nakikita natin, mali po pala ang aking mga sinabi. No? Hindi po pala wala tayong pera bilang bansa. Mayroon po tayong pera. Nasa bulsa po ng mga taong walang konsyensya. Sana po ang nagpapasasa sa mga pera na ito ay makita na may mga pasyenteng namatay dahil sa kanilang pagkuha ng pera na dapat ay naibili ng mga gamot. Hustisya ang isinisigaw ng bayan. Ang mga malamig na tiyan at malamig na mga paa na nakababad sa baha ng mga taong nakatira sa lansangan, sila po ang mga sumisigaw ng hustisya, katarungan. Iyan pa ang kapalit ng pagbili ng mga kotse na mamahalin, ang pagkain sa mga mamahaling hotel, ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay ng bawat mamamayan na naghirap dahil sa korupsyon ay sagutin ng bawat mambabatas, mga kawani ng DPWH, lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao, yung pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsyensya po kayo lahat. Sigaw ng bayan, katarungan, hustisya para sa mga taong kinitil ng korupsyon ng mga taong ito. Maraming salamat po. Grabe mga kababayan, nakakadurog ng puso itong naging mensahe po ni Dr. George Ignacio, no? Past chairman po ng Cancer Institute ng PGH for almost 15 years. So dito sa kanyang naging maiksing mensahe ay talagang nakakabagabag, no? At talagang halos nadurog ang aking puso na malaman na napakarami pong mga kababayan natin yung nanghihingi ng tulong sa kanilang medisina at operasyon para sa kanilang laban para sa cancer. Pero dahil nga po wala nga pong pondo, talagang pikit mata na lang pong sinasabi nitong si Dr. George Ignacio na pasensya na at wala tayong pondo para dito sa mga pangangailangan ninyo. Samantala mga kababayan, nakikita naman natin ngayon yung sitwasyon na trilyon, bilyon ang ninakaw na pera sa kaban ng bayan, no? At napunta lamang po sa iilang bulsa ng tao sa gobyerno. At talagang ito yung nakakadurog ng puso mga kababayan. Samantalang noon, kung maihalin tulad lang natin, no, mga kababayan, meron kasi akong nabasa sa isang post na yung sinearch natin about sa health funding po ni dating Pangulong Duterte, na meron pala siyang ibinibigay na 100 million buwan-buwan. Correct me if I'm wrong ha. Ito daw po ay di umano'y galing sa PAGCOR na binibigay nilang allotment para sa PGH para makatulong po sa mga operasyon, sa medisina ng ating mga kababayang nakakaranas po o may pinagdadaanan pong malaking pagsubok sa usapin po ng cancer. So alam niyo mga kababayan, napakalaking tulong po ng 100 million monthly para po matugunan yung mga pangangailangan. Hindi man lahat, pero mas marami yung mga kababayan nating makakatikim ng pera na binabayad din natin no, bilang buwis, at tiyak na magiging maganda sana yung healthcare system natin kung may ganito, no? At kung siguro madadagdagan pa ito, ay tiyak na walang mamamayang Pilipino, lalo na yung mga nasa laylayan, yung makakaranas ng ganitong treatment, no? Kasi
talagang maraming mga buhay ang maaaring mailigtas ng halaga ng binibigay dati sa PGH, ito ngang 100 million na upang iligtas yung buhay ng ating mamamayan. Sa kabilang banda, nakakalungkot dahil itong flood control scandal nga mga kababayan na bilyon-bilyong piso ang pinaghati-hatian ng iilang individual na siya sanang tutugon at magpoprotekta sa ating mga kababayan laban po sa pagbaha kapag may mga ganitong unos kagaya ng malalakas na bagyo. Ito pa po pala yung magiging mitya ng buhay ng iilang inosenteng kapitbahay natin, mga kamag-anakan natin, mga pamilya natin 'no, na talaga namang mga naapektuhan po ng lubha dito sa flood control scandal na 'to 'no, na maraming ari-arian, maraming kabuhayan, maraming kabahayan yung nasira dahil po dito. At ang worst pa dito yung buhay na ibinuwis nila na wala po silang kagustuhan mangyari 'tong mga bagay na 'to. So, ang korapsyon talaga mga kababayan ay talagang walang magandang maidudulot 'no. Kung makikita natin naapektuhan po yung healthcare system natin, education, infrastructure, halos lahat 'no. At makikita talaga natin na napakahina po talaga ng ating ekonomiya ngayon at hindi lang naman ako ang nagsasabi niyan dahil may numero 'no, hindi nagsisinungaling ang numero at base ito sa mga talagang expert na nagsasabi na grabe yung nangyari ngayong panahon sa ating bansa. Itong pagbagsak ng stock market, pagbagsak ng ating ekonomiya, pagbagsak ng piso kontra dolyar, talagang napakalaki pong epekto nito para po sa ating bansa. Dahil kapagka mataas po ang presyo ng dolyar kontra piso, talagang ang mga pangunahing pangangailangan po natin ay nagtataas kagaya ng gasolina, langis, bigas. So grabe mga kababayan 'no, at nakakalungkot 'no, na dapat ang healthcare system dito sa Pilipinas ay mas paigtingin sana upang nang sa gano'n ang kahalagahan kasi nito mga kababayan, kahit mahirap, mayaman o middle class, pantay-pantay yung access sa health 'no, at walang male-left behind kung sakali na maganda sana yung flow ng tulong dito sa ating healthcare system 'no. Sana magkaroon ng mas malaking pondo para sa health at sa education upang nang sa gano'n, hindi na muling danasin 'no at magbuwis pa ng buhay. Napakasakit kasi nito mga kababayan na hindi mo man lang nailaban yung buhay mo samantalang yung iba, talagang nagpapakasasa 'no. Tama nga ito, nakakakain sa masasarap na at mamahaling hotel, nakakabili ng magagarang sasakyan. In return, napakarami po nating mga kababayan yung naghihikahos at naghihirap, kumakalam ang sikmura at sila yung naapektuhan ng matindi dito sa malawakang korupsyon. Kaya mga kababayan, tunay na reforma, tunay na pagpapalit ng sistema, bulok na sistema ang solusyon upang matuldukan ito talagang mga nangyayaring malaking korupsyon at alisin, panagutin ang mga taong sangkot sa maanumalyang paggamit ng pondo ng bayan. Yan lang naman po ang tanging paraan at sinisigaw ng taong bayan. Ang accountability, transparency at justice upang nang sa ganun ay mabigyan po ng hustisya yung mga kababayan nating nagbuwis ng kanilang mga buhay at mga kabataan na nawalan ng pangarap dahil po dito sa kanilang ginawang pansariling interes lamang. So again mga kababayan, ito po yung naging video message ni Dr. George Ignacio na umantig talaga sa aking puso 'no, kaya talagang worth to share para malaman po ng ating mga kababayan yung pinagdadaanan po ng ating Cancer Institute diyan po sa PGH 'no, na talagang hindi nila ginusto na hindi makatulong. Kumbaga talagang wala tayong choice ngayon, sobrang hirap 'no, at hindi sana tayo maghihirap ng ganito kung hindi sinalaula, binalahura at talagang winalanghiya itong pondo na para po talaga sa taong bayan nakalaan. Again, maraming maraming salamat mga kababayan at God bless po sa inyong lahat.